Yan. So, i-mute ko muna kayong lahat ha para magkarinigan tayo. Okay, share ko lang ang aking screen. Okay, nakikita niyo itong screen ko? Oo. Yes, ma'am. So kaninang umaga, no, we met with immigration. So ang attendees doon ay immigration advisors and lawyers. So they have discussed again yung criteria, may Q&A, and then yung purpose, bakit nila ginawa yung 2021 one-off residence. So ito yung sa slide mismo ng immigration. Okay. So one reason is that to give an easy and quick path to residence for onshore temporary migrants and their families. So alam kasi din nila na marami sa mga migrants dito ang nag-iisip for their future, no? So madami din ang alam ko mga kaibigan ninyo nag-aalisan na dahil may mga offer for residence sa ibang bansa. Okay, so to provide certainty to migrant workers. Kaya nila nilabas tong one-off residence pathway. Okay, and to secure. So basically yun pa rin yun, para i-keep yung mga workers dito na nasa New Zealand na hanggat maaari ayaw na nilang umalis ang mga migrants. And to reflect the contribution, no, para ipakita that they value yung mga migrants. Yeah. Which is the same din to, improve attraction and retention of critical workers. So mostly yan, mga critical workers ngayon, healthcare workers, dairy yan yung mga nasa exception ngayon. They wanted to keep them and attract kasi marami pa ring shortage, especially sa healthcare industry. So basically ito ganun din rebalance, and ito gusto nilang bawasan yung mahabang pila ng ongoing residents, which is meron tayo yung SMC, Skilled Migrant Category, ito yung points-based application and resident visas, other resident visa which is yung talent accredited, residents from work, and yung long-term skill shortage. Okay? And meron pa rin yung mga South Island na hindi pa rin approved at the moment. So sa ngayon, iisa ang queue or pila ng mga residence application, yung mga nasa non-priority. Okay? Sino-sino ba yung nasa priority? So dalawa kasi yung pila ngayon sa residence, no? Nasa priority ngayon, those are yung mga may registration with sa professions nila like nurses, teachers, okay, lawyers, yan yung mga nasa priority queue. Tapos meron din yung non-priority other than hindi nag-qualify dun sa first priority. Priority din yung mga sumasahod ng twice the median. So meaning 27 times 2, nasa 54. Mga yan yung mga nasa priority queue. At the moment, no, ang queue na to, nag-allocate sila ng mga case officer na sa November pa rin at the moment. So halos hindi na nagmo-move yung November kasi yung mga nagpa-process nasa Auckland and nasa level, anong level ngayon ng Auckland? Nasa level 3. So at the moment, hindi nagmo-move yung pila, okay? Yung queue. Yung mga may case officers na ongoing pa rin yung applications, ongoing yung mga approval. But basically, yun yung main purpose ng immigration, okay? To keep yung mga migrant workers dito. Kasi madami na rin na-frustrate sa mga migrants, no? Na nagmo-move to other countries. Okay, so yun yung first na slide nila. And then they have explained ulit yung criteria, which na-explain ko na yun previously sa inyo, so hindi na natin uulitin. Ang i-explain ko ngayon is anong difference from previously na diniscuss na natin. Okay, ano bang bago? May bago ba sa diniscuss nila kanina? Okay. So, pata natin yung screen. So yung mga umattend na previously, so familiar na kayo sa
ano natin, sa ginagamit natin na slide. Okay. Yan. Huli nakikita nyo yan. Na-adjust ko lang ang aking. Sobrang liit. Sobrang liit ba? Hindi makita? So mag-focus tayo sa dito. Although napaliwanag na yan last na webinar natin. Pero yung iba ba na hindi pa nakaka-attend, hindi pa naka-ano nito? Although basically lahat kayo, no, yung in-invite namin ngayon, lahat kayo niyan ka-attend na. Okay? Sa Okay. previous na discussion. So yung mga highlights na lang ang pag-usapan natin and then we'll go for Q&A. Okay? So ito yung sa last time. So briefly, no, let's go through it again. Yung sino yung pwedeng mag-apply, those who have met the criteria on 29 of September and on the date of application. So the same pa rin, walang nagbago dito. Ang question dito is meron bang madadagdag sa eligibility? So firm sila sa information, no, wala na. Okay? Wala nang idadagdag. So dito pala yan, no eligibility. So additional. No additional, yun na yun. So halimbawa, itong criteria 1, yung mga dumating, kasi supposed to be, no, yun yung, okay, yung mga wala dito nung 29 of September at hindi naman kasama sa mga parating na healthcare workers, hindi na rin sila mag-qualify. Wala nang exceptions doon, no? Yun, ito na yun. Okay? Wala nang additional. So same din dito sa criteria na to kasi may mga petitions ngayon, kung familiar kayo sa nangyayaring petition, na nagre-request yung mga student visa holders mapasama din sa eligible visas. Hindi na din, okay? Wala na daw silang idadagdag dito sa eligible visas. Yan na yon, confirm na yan. Okay? Okay. And then dito, no, sa criteria na to, so you must meet one of the categories. At last time, pinag-usapan natin category 1, 2, 3. Ngayon, in-identify nila yung category 1 as settled. 3S ang tawag nila ngayon. Settled, yun yung ibig sabihin, nandito na sa New Zealand. Okay, dapat dumating sa New Zealand noong 29 of September 2018. Yung mga dumating sa New Zealand ng 30 October, ganyan, hindi din daw nila yon i-accept, wala daw exceptions. Kasi supposed to be nga, pwede pang mag-request na exceptions, yung mga 1 month na behind. But then, very firm sila kanina na hindi na daw sila tatanggap ng exceptions. Ang sabi nila, based dun sa hawak nilang records, sa ngayon kasi ang hawak nila, 165,000 ang nasa onshore, no? Principal applicants, 110,000 ang magkwa-qualify. Nasa 50,000 yung nandito na yung family, 50,000 na families. Out sa 110,000, nasa 70% na magkwa-qualify dito sa category 1. Okay? So, hindi na sila tatanggap ng mga few days, few weeks na dumating after 29th of 2018. So, you need to check kung you will qualify sa ibang category, skilled or scarce. Okay? So, hindi rin naman sila very strict dun sa 821 days, which is actually ang isang taon is 365, di ba? Ang isang taon, so nasa 1,000 plus, supposed to be for 3 years. So yung mga nagbakasyon for 1 month every year, papasok pa rin sila dito sa criteria. Okay? So ito yung pinakamadaling criteria. Sabi naman nila, alam na nila kung sino yung magka-qualify. And then since ang target nila is streamline and simplified na application, ibig sabihin na silang streamline is they will reduce, i-minimize nila yung supporting documents. So hopefully, hindi na sila mag-require ng supporting documents dito kasi alam naman nila, kita nila sa records nila kung sino yung nandito. Sino ang nakamit ng criteria to. Okay? Maganda kung ganoon talaga ang gagawin nila.
So, meaning mabilis. Mabilis talaga yung processing. Kung wala na silang i-check na masyadong documentation. Ang i-check na lang nila is health and medical. Okay, medical and yung character ng applicant. Kung magfo-fall ka under dito sa settled or category 1. Okay? Ngayon, okay, so sabi nga natin, isa lang dito ang ma-meet. Kung hindi nyo na-meet to, you go through yung category 2. So, hinighlight ulit nila na you need to be in dapat full-time. Okay? Full-time ang job and then at least 30 weeks, which is actually, yung mga eligible visas, no? Ito is questionable lang para sa mga post-study working visas. Kasi pag essential skills naman, i-check to eh. Criteria na to ng full-time, 30 hours per week. Criteria na to ng essential skills and mga work to residence. So I don't see any issues sa mga holders na to ng essential and tawag dito, work to residence. Ang magiging issue dito is yung mga naka-post-study kasi kasama sila sa eligible. But then sabi din nila in the past, na kahit daw walang work, pwede pa rin ang post-study. If ganon, supposed to be, wala na masyado i-check. I-check na lang kung genuine talaga ang sahod. Okay? Kung totoo ba na at that time ay $27. Kasi alam na rin nila na madami ang posible na nag-change ng rate from 29 kung kailan nag-announce. Okay, so we need to be very careful yung mga change lang. So they will be asking for more documentation kung talaga bang genuine yung pay rise ninyo. And then dito sa category 3, hindi nila masyadong inelaborate to. Basta sabi nila, as much as possible, yung mga scarce talaga sa New Zealand, sinama nila sa listahan. Very specific sila sa dairy, meat processing industries na makuha nila lahat yung workers dyan and yung mga health workers natin. Okay? Kung paano nila i-check kung sino-sino mag-qualify dito, wala silang ni-release kanina. Actually, hindi kami binigyan ng chance na mag-ask further. Saglit lang yung webinar kanina. So, hopefully, sabi naman nila magkakaroon ulit ng webinar with immigration by November, tapos end ng October, i-release na nila yung policy. Okay? Ngayon, in regards dun sa movement, okay? Kasi from here, no, alam na natin na eligible kayo. So, kailangan yung i-maintain yung eligibility ninyo hanggang sa mag-apply kayo, hanggang sa matapos yung application. Okay? Okay, yung mga nag-move. So, pwede daw mag-move from scarce to skilled. Ibig sabihin, nung 29th of October, ang sahod mo ay 27. Okay, maari kasing bumaba yung sahod mo. Pero by March 1, okay, ay kasama ka pa rin naman sa scarce list, so eligible ka pa rin. This is still acceptable. Okay. So dito din, so nag-change ng visa. Halimbawa, ito naman is, hindi ko pa nabago, post-study. So expected yan mga maraming post-study visa holders, work visa, na magiging essential skills, acceptable din. Wala daw problema. I think ito yung pinaka-main information na na-share nila kanina. Pwedeng mag-move. And then, yun yung mga mag-move sa employer, pwede din. Kaya as long as you meet pa rin, halimbawa, nung 29, kaya ka naging eligible dahil $27 ang sahod mo. Dapat, pag nag-move ka sa XYZ company, ibang company, dapat $27 pa rin para ma-maintain mo yung eligibility mo. Or kung ang naman, ang eligibility mo is yung scarce list, yung occupation mo, same, different company, pero dapat same position. Dapat ganon yung mangyayari niyan para ma-maintain nyo yung eligibility. Okay? So in regards sa health, wala silang shinare masyado. They said they will try na gamitin whatever kung ano na yung available. So siguro yung streamline na sinasabi nga nila, they will not be asking for offshore police certificates para mabilisan talaga yung checking. Okay? Ito, hinighlight lang nila yung timing kasi di ba meron tayong phase 1, phase 2, December at saka March na application. So kung hindi naman kayo eligible sa December, hindi dapat kayo mag-apply. Okay?
Yun lang, para hindi na kayo makatagal pa dun sa mga ipa-process na nila. Okay? And then sa processing time frame, ang sabi nila, they are making preparations para ma-meet talaga nila yung mas mabilis na processing time. Ang sabi nila, committed sila to process 80% within 12 months. Okay? And hanggat maaari, ang target talaga nila mas mabilis. Okay? And then, syempre, in-expect na nila na mga incomplete ang documentations and may kasamang family. Syempre, mas matagal yan kasi mas marami silang criteria to meet. Okay? So, hina-highlight ulit nila na walang English requirement at wala ding age limit. Okay? So, in-emphasize din lang nila na straightforward nga and streamline ang application. Na in case na mag-lockdown, continuous pa rin. Kasi at the moment, issue ngayon yan sa processing ng residents, especially yung mga nasa for allocation ng case officer at the moment. Kasi nga, yung residents natin ngayon, mostly ay paper-based. So since online ang maging application, mas mabilis din silang mag-allocate sa case officers across New Zealand. Ang sabi nila, hindi lang isang office ang gagamitin nila. Okay? And they might be moving other case officers from one category to another para ma-meet nila yung time frame na target. And then yung mga partnership criteria, expected pa rin na yung meet yung residence criteria for partners. Ibig sabihin, having lived together in a genuine and stable relationship for at least 12 months. Okay, they understood na yung mga nasa labas ng bansa, mga asawa, hindi talaga nila mamimit yung living together. Ibig sabihin, current na magkasama ngayon, but you need to demonstrate na nagsama talaga kayo for at least 12 months in the past. Okay, yun yung importanteng criteria para sa mga magsasama ng partners nila for this application. So I think yun yung mga main points ng meeting kanina. Okay, so kung may questions tayo, let's proceed kung meron tayong mga tanong. Stop share. Okay, kung may mga tanong kayo, you can go ahead and ask. Si JR. Mag-unmute ka muna, JR. Sino pala yung mga first batch na pwedeng mag-apply sa December 1? Okay, yung first batch, yun yung mga may ongoing na resident visa application. Ito yung mga nakapag-submit na ng application on 29th of September. Mga klase ng applications nila is under yung SMC and yung sa residence from work. WTR. And then kasama din yung mga nasa EOI, medyo maingay yung background. Okay. Kasama din sa December 1 yung mga nag-submit ng EOI na may mga anak na 17 years old. Sorry, narinig niyo ba yun? O maingay yung background? I-mute ko muna para sabihin niyo. Okay, minute ka muna kasi maingay yung background kaninas. Sino-sino yung mga pwedeng mag-apply sa December 1? Ito yung mga may ongoing. Ibig sabihin nakapag-submit na ng applications on the 29th of September 2021. Ito yung mga nag-apply under the skilled migrant category. Okay? And residents from work. Residents from work, na talent accredited, long-term skill shortage list, ano pa ba ang mga South Island contribution visa, yan yung mga pwedeng mag-apply na December 1, and then yung mga nag-submit ng EOI, okay, na may kasamang 17 years old na mga anak nung 29th of September. Yun yung mga eligible to apply for December. Kung hindi kayo kasama dyan, hindi po kayo pwedeng mag-apply. Well, pwedeng mag-apply, hindi rin naman nila ipaprocess. Okay? We'll have to wait for March 1 para i-process nila yung application ninyo. Okay? Now, sino pang may questions? Wala na. So, malinaw naman, no? Actually, limited din lang yung information kanina na binigay nila. So, mas malinaw pa rin pag makita natin talaga yung policy. End of October natin.
konti-konti, may konting information. Okay? So, sino pang may questions? Go ahead. Sino yun? Junwin or Mark? Sino yung mga nag-unmute dyan? Hello. Yes, go ahead. Hello, good evening po sa inyo lahat. Ma'am, once po na ma-meet ko po yung category, sabihin, hindi ko na po kailangan bang i-meet pa yung category 2 and 3. Doon po sa 1, yun lang po bang kailangan kong ipasa mga dokumento? Correct. Hindi nyo na kailangan magpasa ng iba pa. Halimbawa, 3 category yun, di ba? Yung first category is 3 years. Pag naka 3 years na, mag-stick tayo sa 3 years na yon kasi yun yung pinakamadaling i-prove. Okay? Kung na-meet nyo na yung 3 years, hindi nyo na kailangan i-meet yung category 2 and 3. Hindi nyo na kailangan mag-provide ng mga documentation ng sahod ninyo kasi hindi naman na nila yun i-check. Okay? Ganon din sa tawag dito sa position. So kung ano lang yung kailangan, yun lang ang isa-submit kasi makakadagdag pa yan ng i-check ng immigration. So ini-encourage din nila na wag mag-submit ng documents na hindi naman kailangan kasi additional pa yan sa pag-check nila. So kung na-meet nyo na yung category 1, yun lang ang kailangan natin i-submit, hindi na kailangan yung iba pa. So hindi natin kailangan ng mga employer ninyo kung nag-qualify naman kayo sa category 1 kasi 3 years lang ang i-check doon na nandito kayo sa New Zealand. Unlike sa category 2, yung $27 at saka yung positions, may involve dyan ang employers ninyo kasi sila yung nagbigay sa inyo ng employment. So, related sa employment ninyo yung category 2 and 3. Okay. Okay, thank you po. Okay, in regards dun sa medical, wala silang binanggit sa webinar about medical. But sa last na interview ni Faafoy, Minister Faafoy, kung valid pa yung mga medicals ninyo, hindi nyo na kailangan mag-provide ng bagong medical unless in the past ay hiningan kayo ng additional na medical report or medical test. Hihingin ulit yan sa inyo. Okay? So hihingin naman sila. So we don't need nga mag-proactive na mag-provide. Okay? Kung sinabi nila na kung valid pa, hindi kailangan mag-provide, then we will not provide ng mga bagong medical. Yung mga hindi valid ang medical, yun yung magpo-provide ng medical. Okay? So iniiwasan din nila ng mga additional fees para sa mga applicant. Okay? Okay, Mark, go ahead. Ma'am, yung sa medical po, good morning, good afternoon po. Good evening pala. Sorry. Good evening na. Yung sa medical po, di ba, ang application po namin for March. Pero mag-expire ng January yung medical ko kasi 2019 ako last nag-medical eh. And then, isa pa pong tanong, kung sakali pong naipasa na yung application ko namin ni Irene, sakali po naipasa, ongoing na po, on process na po yung application, then you move to another farm, meron po bang magiging problema or anything could happen? With the same position po yun, same position lang. Okay. Tawag in regards sa medical, no, dapat valid ang medical at the time of application, sa date of lodgement. So,
sa mga susunod na weeks, no, we will be having one-on-one discussions with each of you. So kailangan i-check nyo yung mga huling medical ninyo para makita natin sino-sino yung mga malapit na mag-expire. So ang target dapat is ma-lodge yung application ninyo before mag-expire, but then yung case ninyo, Mark, since mag-expire na yan ng January, hindi na natin yan mahahabol kasi hindi naman natin pwedeng i-lodge ng December. Kasi hindi rin naman kayo eligible to apply ng December. So, kailangan yung mag-medical by March or before mag-apply ng ng residence. Okay? Yun yung sa medical. So, at the date of lodgement, dapat valid ang medical. And then, yung sumunod na question is, once na na-lodge na yung application, kailangan nyo bang i-maintain yung eligibility nyo, kailangan nyo i-maintain. Sabi ko nga kanina, pwedeng mag-move, basta you need to maintain yung eligibility. Halimbawa, kung ang eligibility ninyo is 3 years, hindi na yan magbabago kasi nandito na kayo sa New Zealand, regardless kung saan kayo mag-work, but then you need to maintain ng tamang visa. Ibig sabihin, if you move from one employment to another, kailangan nyo mag-variation or mag-apply ng new visa kung hindi kayo eligible for variation. Kailangan mag-maintain kayo ng legal na visa. Ibig sabihin, tamang visa dapat ang hawak ninyo until matapos yung residence application nyo. Otherwise, this will cause ng character issues sa inyo. Nagtatrabaho kayo na mali ang visa kung mag-move kayo from one employer to another while ongoing yung residence. So, kailangan nyo pa rin sundin whatever ang mga existing na requirements for temporary work visas. So kung lilipat sa ibang employer, mag-variation kung the same region, the same position. Kung hindi naman, you need to apply for a new visa. Okay? Okay. Yun yung mga kailangan ninyong i-note. Okay? Kailangan sumunod kung ano yung legal na dapat na hawak ninyo. Dapat susundin nyo pa rin yun. Otherwise, magiging problema yan sa character. Okay, thank you, ma'am. Okay. Sino pa ang may question? Hello, ma'am. Tanong po ulit. Yes, John Wayne. Ma'am, ano po, yung sa application po, hindi pa po naman di ba na babanggit kung online ba o paper application? Kung halimbawa po online application, paano po namin i-send ba sa inyo yung namin, mga documents na naka-PDF? Ganun po ba? Okay. Confirm na online ang application. Ibig sabihin, pag online, scan copies ay sufficient yon. Hindi rin natin kailangan ng mga original na mga passport. I-scan lang natin, enough na yun. Hindi na rin kailangan ng mga certified copies pag online. Yun yung difference ng online at saka paper. Kaya din nila pinipilit talaga, in-announce talaga na online kasi kaya nahihirapan sila ngayon sa mga ongoing residents. Naka-paper application yung ngayon. Hindi nila ma-scan yung mga documents na nakatambak sa documentation office nila. So, in this application, tayo na yung mag-i-scan. Kung paano nyo ipapadala sa akin, you can scan on your own. Kung hindi naman yung convenient sa inyo, pwede nyo ipadala by courier yung mga documents nyo sa akin. So, ma'am, papadala ko po yung documents ko. Naka-Justice Office na po ba siya? O hindi na kailangan ipa-Justice of Peace kasi online. Yun yung difference ng paper at saka online na residence application. Pag paper na residence, no, maraming pinapa-Justice of Peace dyan, mga birth certificate, mga identification passport. But this time, dahil online, hindi nyo na kailangan ipa-Justice of Peace ang inyong mga passport and birth certificate unless may mga issues kayo with medical or character na kailangan ng mga statutory declaration. Yun yung mga ipapa-JP lang natin. Pero kung wala namang character issues or wala namang kailangan i-declare yung mga hindi nagtutugmang mga passport at mga birth certificate, okay, hindi nyo kailangan magpa-JP. By experience, katulad kanina may na-receive ako na request from case officer, declaration ng applicant. Nire-request nila yung original but at the time of application, pwedeng scan copies muna. Tapos let's wait kung i-require nila yung original pa rin o hindi. But generally speaking, hindi kailangan magpa-Justice of Peace ng mga documentation for online application. So hindi natin kailangan ng JP, hindi rin kailangan yung mga abogado to certify your documents. Clear na po. Thank you, Ma'am Sheila. Welcome. Meron pa bang iba?
Okay, so at the moment, no, example lang, at the moment, yung mga nag-a-apply ng family category, yung mga nasa partners ng New Zealanders, partners ng resident visa and children, online namin yan nila-lodge, hindi nire-require na ipa-JP, ipa-certify ang mga documents nila. Wala naman kaming problema. Sabi ko nga, ang ni-require na lang nila, katulad kanina, may nag-request ng statutory declaration. Kasi may mga mismatch dyan ng passport and birth certificate. So, i-check nyo na yung mga passport and birth certificate kung nagtutugma lahat yung mga pangalan ninyo. Okay? Lalo na yung mga anak. Madami akong pinaprocess ngayon ng mga anak. Okay? Mga anak ng mga previously kasi yung mga talent accredited. Karamihan sa kanila din, principal lang ang nag-apply. So, ang pinaprocess namin ngayon, mga anak nila, mga asawa, yung mga anak nila, mali-maling spelling. Kaya pag nag-declare kayo ng mga pangalan ng anak nyo, tignan ninyo yung mga passport nila. Kailangan magtugma. Otherwise, magtatagal pa yung future application nila kasi kailangan pang gumawa ng mga affidavit, pinapaliwanag kung bakit mali. Okay? Bakit nagkamali ng declaration? Isusulat lang naman natin ng mga pangalan. Siguraduhin na tamang mga spelling. Lalo na yung mga kung minsan basta lang mag-declare. Take note, yun yung magiging reference ng mga anak ninyo in the future to apply for residence. Titignan kung sila talaga yun nakasama sa declaration ninyo. Okay? Sa mga principal applicant na hindi kasamang anak, hindi i-include pero kailangan i-declare sila. Kasi yun yung magiging basihan ng immigration kung pwede ba silang mag-apply for residence. Pag hindi nyo sila i-declare, hindi sila pwedeng mag-apply in the future. So, importante yun. Okay? Pag bibigyan ko kayo ng form na fill upan ng mga pangalan ng anak niyo, kailangan tignan niyo yung mga passport nila. Wala silang passport pa, yung paano yung nasa birth certificate. Hello po, ma'am. Good evening. Go ahead. Tatanong ko lang po yung regarding sa requirements po namin. Since ako po kasi sa category ko, hindi ako nakapasok sa 3 years dito sa category. Sa category 3 ako nakapasok. Ask ko lang po about doon sa dokumento ng police clearance sa previous employee ko sa ibang kumpanya, sa ibang bansa. Kailangan pa po ba nang i-provide yon? Since na yung dala-dala ko pong police clearance dati, nang nag-enter ako sa New Zealand ay ano na siya, paso na siya. Kailangan ko po bang i-renew siya o hindi ko na po kailangan i-ano yun? Kasi may dala-dala ko po yung requirements na yun eh. Kaya lang, ano na siya, paso na. Okay. Yung mga police certificate ng mga sa previous countries na kung saan nagstay kayo, no, for at least 12 months, hindi, sa last na announcement ng October 1, hindi nyo na kailangan mag-provide ng mga police certificate store. So, wag na muna kayong mag-request ng mga police certificates. Malalaman natin ang confirmed talaga na information sa end ng October pag nandyan na yung policy. Sa huling announcement nila ng October 1, hindi kailangan ng offshore. Ibig sabihin yung mga overseas, nasa sa labas ng bansa. Okay? Hindi nyo na kailangan i-provide unless i-request talaga specifically ng case officer dahil may mga problema kayo sa characters ninyo. Request nila yung mga police certificates sa ibang bansa kung saan man kayo nagstay previously. At the moment, wag muna kayo mag-request. Pwede nyo nang alamin kung paano mag-request, but you don't need to apply at the moment. Yung mga nasa Saudi, no, yung mga nagtrabaho sa Saudi, kung halimbawang i-request, hindi talaga sila nagpo-provide ngayon ng mga police certificate. Statutory declaration ang binibigay namin. Ako ang gumagawa, pipirma lang kayo sa harap ng witness by JP. Okay, at the moment, sabi nila wala, so wag mo nang mag-worry about police certificates. Okay, discuss ulit natin yan pag nilabas na nila yung policy. Okay, thank you po ma'am. Yun lang po. Okay. So hopefully malinaw yun. Wag mo nang mag-apply ng police certificates. Sa huling information nila, New Zealand lang ang i-check nila. Okay? Hopefully ganun talaga ang mangyari. And basically, sila talaga ang mag-a-apply sa New Zealand. Okay? Hindi rin tayo mandatory na mag-request ng police certificate sa New Zealand. Immigration ang magre-request on your behalf. Sila na.
at nakausap na rin nila ang nagpo-provide ng police certificate dito sa New Zealand, na expected na madami silang i-request for this visa. At kaya naman daw i-meet yun ng department na magpo-provide ng mga police certificates ng migrants. Okay? Okay po. Thank you po. Okay. So, Steve, may question ka? Magandang gabi po, Miss Sheila. Kasi 2017, ako po yung nakabangga. Pero sa gilid lang siya. At yung aking insurance company, nag-usap na silang dalawa. Tapos noong 2019, in-stop ko yung payment ko sa insurance ko. Tapos nakatanggap ako ng parang sinisingil ako nung insurance nung nakabangga ako. Inano ko ulit yung aking insurance ko dati. Pero entitled naman ako dun sa dahil nangyari yon nung during na naka-insured pa ako sa kanila. Ngayon, alam ko, nagkaayos na ata sila. Hindi ko lang alam kasi hindi ako tinetext hindi ako ni-email yung Bureau Insurance eh. Kung sakasakali makaka-apekto ba ito sa aking residency application? Kung hindi naman ka convicted of dangerous driving, dangerous driving kasi may injury, normally, no? Yung mga may injury, may namatay na involved. Yan yung mga may conviction. Conviction kasi is ibig sabihin, dumaan sa korte at convicted ka of that crime. Kung hindi naman, so hindi yan makaka-apekto sa application mo. Ang lalabas sa police certificates natin ay mga convictions of crime. Conviction. Oo. Pag hindi naman convicted, ibig sabihin, hindi naman kayo na someone na mag-appear sa court, hindi naman kayo na-convict, hindi magiging issue sa application. Okay? But you need to let me know kung ano-ano yon. So we can recheck kung ano-ano ba yung mga issues ninyo. Okay. Hindi ako dapat may stress. Supposed to be kung nagbangga at siguro wala ding police report yan kasi kayo walang police report. So Wala. hindi yan issue, okay? Hindi. So, wala namang namatay sa nabangga mo, wala namang nasaktan. Kaya lang, ang problema ko, nag-file during the course of my visa residency application, bigla na lang sumulpot na magkaroon ng ipasok ng Bureau Insurance para makasingil sa akin. Kunyari lang po, sa isang house to, parang ganon. Makaka-apekto ba yun? Hindi naman. Para makasingil. Meron din kasing criteria ang residence ng character, okay? Yung mga utang ganyan, di yan kasama. Ay, salamat naman po. Unless may conviction na kasama. Okay? Kasi depende kung ano yung crime at meron bang jail time. Actually, jail time, may term of imprisonment. Okay? Ang criteria ng character kasi is convicted with jail term. Okay. Regardless yan kung nakulong ka o hindi, basta't may jail term. Ito yung mga halimbawa katulad ng drink driving. Hindi naman sila nakulong, pero punishable siya ng 3 months na jail term. Problema pa rin yun. Kung meron ka halimbawang ganong case, dangerous driving, pwede ka pa rin ba mag-apply? Pwede pa rin mag-apply but with special direction. Tawag nila doon. May kasama na yan na appeal. Hindi na yan straightforward application. But it's still worth na i-apply kahit may mga kasong ganon. Kasi 1 of 2 sayang yung opportunity, baka lumusot. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat po. Kailangan nyo ng advisor talaga pag may mga ganong kung kaso. May mga character issues. Kasi kailangan may mag-advocate sa inyo na bakit kailangan nilang i-approve and hindi nyo na na-meet yung eligibility ng character. Okay. Okay, salamat po. Okay, sino pa ang may question? So katulad ng mga nasa may mga 3 years, dyan lang maglalaro ang eligibility ninyo sa character at saka sa medical. Okay? So mag-ingat kayo. Huwag mo nang mag-overspeed. Yung overspeeding na infringement yon, mga overspeeding, hindi yan conviction. Magiging conviction siya pag naging dangerous driving. Nagiging dangerous driving siya kung ang speeding ninyo ay nag-exceed ng 50 ng limit. Halimbawa, ang limit ay 50, tas 100 ang limit ninyo. Dangerous driving siya magfo-fall, which is may jail term yun na 3 months.
sabihin magiging problema yan sa application. Pwede pa rin mag-apply, pwede, but yan, meron ng kailangan na special direction. Kailangan nyo ng advocacy. Kailangan i-convince yung immigration na talagang kahit may ganun kayong kaso, ito yung mga benefits kung bakit kailangan ninyong mabigyan ng residence. Ganun. Ganun ang advocacy. Okay? So, hindi na siya straightforward na application pag ganun. Complicated na ang kaso. Okay? Good evening po, ma'am. So, Naririnig niyo po ba? Yes, go ahead. Good evening po sa lahat. Ma'am, tanong ko lang po sa traffic po, violation. Kasi naalala ko nung mga 2016 or 17 yun na nahuli po ako kasi may condition pa yung license ko po noon without condition. Pero nakiusap ako dun sa police na on the day na nung nahuli niya ako, sabi ko, pupunta ako sa EA on that time to get my practical test. Mm-hmm. Tapos humingi po ako binigyan po niya ako ng compliance. Compliance ba yun, ma'am? Na may pasa yung practical test, yung driving. Naipasa ko naman po. So hindi ko siya binayaran. Isasama ko pa ba yun sa sa yes or no? Parang gano'n. Kung Ano ulit yung kaso mo? Driving without supervisor po. Driving without supervisor. Di naman yan punishable Kasi po, ng... diba yung... Okay, go ahead. Sorry po. Sige, Kasi go ahead. yung license po natin, pag i-ano po natin yung license professional sa Pinas, kung masaman tayo sa online, mayroon po yung actual driving test. On that time po, hindi pa ako nakapag-actual drive test nung nahuli ako. Pag ganyan, no infringement yan. Pumunta ka ba sa court? Naka-restricted siya, ma'am. Hindi po. Oo, restricted nga siya. Tapos nag-drive siya ng walang supervisor. Considered yan na infringement. Di naman yan conviction na may jail term. Yun kasi ang main point, no? Maari ka bang makulong dahil sa ginawa mo? Yun yung main issue dyan sa character. Pag may ginawa ka na offense, punishable ba yan ng jail time? 1 month man yan, 2 months. Kung wala naman, wala tayong issue. But then, kailangan ba i-declare? As well, i-declare natin. Wala namang mawawala kung i-declare natin. Okay? Mention lang natin na nagkaroon ka ng ganun. Mayroon pa po akong isang question, ma'am. Ma'am, doon po sa babayaran po sa inyo po sa advisor. All in na po ba 'yon yung binigay niyong presyo sa amin noon? Oo, all in. All in, ibig sabihin ng all in is kasama ang GST. Siguro yun yung question ninyo. Parang gano'n na po. All in yon, but hindi kasama doon ang application fees. Okay? Kasi mas mahal pa yung application fees kaysa yung fee ko. Application fees sa immigration yung application fee, ang sabi nila 2,500 yon. So hindi kasama doon yung hindi, opo. Immigration yon. Kasi may nagtanong sa akin, sabi niya principal applicant 1,800. Sama na daw ba doon ang immigration fees? Hindi pa kasi 2,500 nga ang bayad sa immigration pa lang. Okay? So pag nagbabudget na kayo ng pera yan, mag-allocate na kayo ng 2,500 para sa immigration fees plus yung service fees namin. Yun yung binigay ko sa inyo last time na 1,800 for principal applicant. Pero yung GST, ma'am, kasama na po ba doon? Sa 1,800? Kasama na yung GST. Okay po, claro. Same with, hindi na tayo magkukomputan kung Opo. Same without family and with family po. Parehas na inclusive na yon para lang mas malinaw yung yung amount instead na magko-compute pa ng mga GST. And then sa immigration din inclusive na yung GST nila doon sa kung ano man yung i-announce nila. Kung sinabi nilang 2,500 kasama na doon ang GST. So ma'am, one more thing pa po, ma'am. Okay. Bali po, ma'am, may nag-identity theft po kasi sa akin
na nag-purchase ng something na ginamit po yung card ko, makaka-apekto po ba yun sa application ko po? Yung Anong driver kaso? license ko po yung ginamit. Anong ginawa niya? Depende kasi kung anong kaso niya. Anong kaso ba yun? Kasi pag ganyan naman, ipapatawag kayo kung may mga kaso kayo. Kaya kailangan pa bang yung mga email nila noon, ma'am? Yung mga email kasi yung tao na yon, nag-purchase ng iPhone noong 2015, pero hindi naman po ako yung bumili. Ngayon nagulat na lang po ako sa bangko po. Kasi magre-reloan sana po ako noon. Hindi ako na-reloanan dahil nga may default daw ako. Umabot ng 2-3, ma'am. So utang yan, no? Hanggang napunta ng Intel Collect. Oo. I-check natin yun, pero no? Ano po, ma'am, ang ginawa ko po noon, na-prove ko po sa pulis na hindi po ako yun. Ay ngayon, yung pulis po ay na-clear naman po yung pangalan ko. Okay. So, ang gawin mo lang is i-collect mo yung information na yun. So, naka-ready lang tayo kung in case na erase nila yung mga ganong issues. Okay? Kolektahin mo lang lahat yung mga ganong info. But anytime may record tayo kung meron ba man silang erase na ganyang issues. Okay? So, based lang din sa yun nga po problema ko, ma'am. Di ko na ma-open yung email ko na yun. Hindi mo na ma-open. O yung na-clear po siya, na-clear. Kasi nandun yung communication namin sa Intel Collect. Ano yun, ma'am? Kukuha po ba ako sa police ng clearance? So ano po? Ayun, no? Huwag muna tayong Wag muna tayong manghingi ng mag-process ng police certificate. Iniisip ko nga pwede kayong, yung mga may ganyang kaso, I would suggest talaga kukuha ng New Zealand police certificate para makita talaga kung ano yung nasa record ninyo. But then may bayad din yun ang pagkuha ng police certificate sa New Zealand. Unless talaga na worry mo yan at gusto mo ng peace of mind, we can do that by bayad. Okay? So, intayin muna natin yung policy. Then we can check kung ano yung mga pwede natin gawin. So may mga ganyang kaso, pwede naman actually manghingi ng police certificate para lang makita na kung ano bang mga records na nandun sa police record mo. Okay? Opo, ma'am. Salamat po. Discuss natin yan ulit. Ha? So in regards lang dun sa traffic offense, kasi karamihan sa inyo yung main concern. Ano ba yung traffic offense na may jail time? Okay? So, nasa nasa Land Transportation Act. Okay. Share ko lang. Tingnan ninyo kung may ginawa kayong ganito. Yun yung mga kailangan natin tignan. Yan. So, ito yung mga offenses, no? Punishable by prison term of up to 3 months. Okay? And maximum fine of 4 or 5. So, reckless driving, careless driving, okay, drink driving, failing to stop after being in an accident if no other person is injured or killed. Okay? So may mga ganon na mga case, street racing, okay? Kahit walang injury or death. So sa ngayon, yun yung mga offenses, traffic offenses na may jail time. So kung wala naman kayong ginawa dyan sa listahan na yan, then tayong kailangan mag-worry. Okay? Okay po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. I think yun yung sa accident lang siguro. Very seldom na mangyari yan na may aksidente at that time nasa malapit kayo. Pag ni-request kayo na mag-stop lang kayo ng police. Okay? Kasi pag hindi, may kaso yun. Okay? Meron pa ba tayong questions? Yani, may question ka? Meron pa, ma'am. Ma'am, ask ko lang po, may existing na application po kami. Once po na mag-transfer one off,
Di ba, magkano po ngayon yung Immigration fee. immigration fee? Yung one-off, magkano po? Ang sabi nila kanina, yung magta-transfer, hindi din daw kailangan mag-withdraw. Ay, i-withdraw yung application. So, ibig sabihin, mag-a-apply lang din tayo. And then, sa application, wala daw upfront fees. Ibig sabihin, wala muna kayong babayaran pag nag-apply dahil meron kayong existing na application. But, kailangan ninyong bayaran pag na-finalize na or may decision na yung application nyo, kung ano man yung balanse. Katulad yan, ang talent accredited employer na residence is 1.8. Kung ito, for instance, ay 2.5, so may balanse kayo na 700. Yung 700 na lang daw ang babayaran ninyo at babayaran ninyo to pag na-finalize na or may decision na yung application ninyo. Okay? So walang upfront fees, hindi nyo kailangan mag-prepare ng 2.5 para lang makapag-apply. So yung mga mag-a-apply by March 1, okay, since yun yung target natin ng application, dapat meron kayong pera para sa application fees kasi one time yan na i-deduct. Hindi yan natin magagawang flexible payment sa immigration. Okay, once na nag-lodge tayo, mag-auto-debit na yan sa mga bank account ninyo. Pag sinabing 2.5, dapat meron kayong 2.5 except kung meron yung mga batch 1, yung mga December. Hindi nila kailangan magbayad kasi dati na silang nagbayad at hindi pa tapos yung mga application nila. Okay? So yun yung yung i-prepare ninyo. By the time of application, dapat available yung application fee. Okay po, otherwise, hindi sila masasubmit. Okay? Yung mga mag-apply. Hindi malalodge ng walang, well, similarly sa mga work visa application ninyo, hindi malalodge kung walang pera silang madededuct sa bank account ninyo. Okay? So, December 1 po kami, ma'am, sakali. Yung may mga existing. December 1 kayo. Mauna kayo. Okay po. Salamat, ma'am. Okay. So, okay na tayo? Ma'am, follow up po ako. Okay, go ahead. Yung payment po ba sa inyo is one time lang po ba? Pwede rin flexible po? Flexible yung payment. So, pag-usapan natin yan sa signing, no? So, from here, magre-release ako ng schedule para sa one-on-one discussion ulit. By that time, discuss ko yung contract. I-discuss din natin kung paano be-breakdown yung payment. Ano yung pinaka-convenient para sa inyo. Okay? Tignan natin kung paano natin ma-staggered yung payment ninyo. Sige po. Salamat po. Okay. Okay na? Ma'am? Okay, Mark, go ahead. Yung 2.5 po ba na sinasabi niya is buong family na yan? Buong family. Kung sakaling nag-apply ako, nandito si Irene, so kung sakaling nag-apply po ako at na-approve, pati si Irene kasama na, pati yung mga anak, no? O Tama kung po. kasama yung mga anak, kasama na. But then, ito yung kino-consider namin, no? Kasi ang mahirap talaga sa application ng mga family is partners. Okay, dyan talaga yung mabusisi, madaming documents. And para sa mga anak na 21 years old to 24 years old, yung mga tawag dito, below that, wala tayong masyadong issue to prove yung mga financial dependence nila. Okay? So yung fees namin na nirelease namin kasama na yung family. But then we'll check again para sa mga adult children. Okay? Tignan natin. Hopefully no, hindi na kayo magdagdag. But we'll see. Ito lang naman is para sa mga may anak na gustong magsama ng 21 to 24. Kung gaano kakomplikado yung mga applications nila. Okay? Kung wala kayong anak na 21 to 24, okay na tayo sa 2.5. Magto-21 ng May. Magto-21 daw ng May. So 20 pa lang siya no time na yan. 20 pa lang siya. Kung March natin malalodge yung application, 20 pa lang siya. Okay? Nagiging komplikado kasi yung mga adult children pag walang ginagawa. Ang sabihin, hindi siya nag-aaral. Doon nagkakaroon ng antag dito,
difficulty sa pag-prove ng financial dependence. Nag-aaral po. Okay. Kung nag-aaral kasi madali lang ibigay yung enrolled siya, nag-aaral siya sa ganitong school, certificate lang from school, enough na. Pero pag hindi kasi enrolled ang bata, ang daming hinihingi ng immigration, daming checking. Kung hindi ba talaga siya nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho or nagtrabaho in the past, problema yan sa immigration. Kukumputin pa kung magkano yung kinita niya, magkano ba ang ginagastos niya sa Pilipinas, kaya ba niyang mamuhay financially independently from the parents. Yun yung mga usual na concerns. Okay? Okay. I think we're okay naman po. Approved. Okay po. So sa one-on-one na lang po natin. Thank you. Yeah, let's discuss yung iba, yung mga ganun ka-detalyeng concerns i-discuss natin sa one-on-one. Okay? I-release ko yung schedule ko baka sa Sunday. And next 2 weeks is yan yung mga schedule ko ng one-on-one with each of you para i-discuss natin yung bawat case ninyo. Okay? So, wala Thank you, ma'am. Okay na tayo for now. So, yung further questions nyo siguro, let's discuss sa one-on-one. Okay? Kung meron pa kayong mga questions. Ma'am Sheila? Hello? Okay. Matanong ko lang go ahead. itong... Last question. Okay. Ito si Alona, legit ba ito na admin mo? Oh, Alona sorry. Saison? Si Alona, si Alona Saison, ano ko talaga yan, staff ko siya. Okay, good. Kasama siya dun sa mga group chat para lang updated siya sa mga nangyayari. Okay. Thank you. Kasi nag-send siya ng message just early this morning na kailangan ko daw, kung nagtanong siya, kung meron akong assessment form para sa residence visa, sabi ko, wala pa naman po. Kailangan ko na mag-fill up. So, need ko na ba bang mag-fill up itong form ito instead na March 1 pa ako maka-qualified sa application? I would suggest kasi ang mga uunahin namin sa one-on-one yung mga may assessment form kasi yun yung pag-uusapan natin, yung fill up nyo doon. We-verify natin yung information niyo. Kung yung sa tingin nyo, ayaw nyo pang makipag-usap sa akin sa one-on-one, okay lang din naman. Wala din problema sa akin yun. Kung hindi pa kayo ready makipag-usap. You just let me know na hindi pa kayo ready sa one-on-one. At meron pa kayong Hindi. Yung ko lang, yung assessment form, di ko alam to kasi ngayon ko lang ito narinig na fill upan. Fill upan yan. Information yan para lang makollect natin yung information ninyo. Kasi almost yung marami sa inyo wala kaming information na hawak. So we will start from there. Okay? After that mag-release na rin kami ng initial list ng document. After signing, bibigay kami ng initial list ng mga isi-send nyo na sa amin. Mag-start na tayo ng mga documentation na mga pwedeng i-provide na tingin namin kailangan ng immigration. Okay? Okay. So, kasi instead kasi na intayin natin yung March para umpisahan yan, yung mga pwedeng gawin na natin ngayon, gawin na natin. Para matapos na yung pwedeng tapusin. So, yung form na yan, manggagaling sa'yo? O sa kanya, kay Alona o whether sa'yo? Kay Alona na lang? Sa kanya, kasi kaya group chat yan, ako, ikaw, at kung gusto nyo isama yung family, kung kasama sila sa application, wala din namang problema. Yung mga galing kay nakikita ko yung mga sinusulat ni Alona, so okay lang din yun. Okay. Kasi lalo na yung mga may family sa Philippines, si Alona magiging point of contact nila sa mga magsasama ng family. So, i-suggest ko na lang, i-add na lang yung mga anak ko doon para mayroon silang mga, concern ba sa mga problema rin nila doon. Siguro maganda. Para makontak nila si Alona din. Para sa mga, kung may mga questions lang din silang gustong i-clarify na pwede namang sagutin ni Alona, sasagutin na ni Alona. Kasi kung minsan, may mga kailangan akong tapusin sa ibang applications. Okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Tignan ko lang yung mga Tignan ko lang yung mga messages kung meron pa ba tayo. Okay, nasagot ko na yan. 3 years. Requirements, wala pang requirements. Pero sa one-on-one, we'll discuss in details yung requirements, kung ano yung mga posible nyo nang i-prepare. Medical na kinuha going OC Australia, kung hindi siya authorized ng New Zealand, hindi siya pwede. Okay?
So meron tayong authorized clinics for New Zealand. Okay. So yung papunta sa Australia, mag-usap na lang tayo one-on-one tungkol sa issues niyo sa Australia. Okay? So for now, so okay na muna tayo. Close ko na tong meeting na to. Okay? Okay, thank you very much, Sheila. Discuss sa one-on-one. Okay? Thank you. Enjoy your weekend. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.